Hallelujah! Purihin ng Diyos at isang muling pagbati ng patuloy na pagdaloy ng kagalakan, kasaganaan, kalakasan sa buhay ng bawat isa po sa inyo na tumatangkilik, mga minamahal na tagapakinig dito sa araw-araw na pagpapala. Purihin ng Diyos, isa na namang panibagong araw na tayo po ay magkakasama upang pakinggan ang isang maiksing pagbibigay sa atin ng Diyos ng salita ng buhay na maaaring makatulong po sa atin. Kaya salamat sa Diyos dahil tayo na naman ay nakakatiyak. Basta po may Word of God tayo. At panalangin, higit sa lahat, ay talaga namang ang Diyos ay sinasamahan tayo at hindi tayo maliligaw ng direksyon. Kaya sa umagang ito, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa araw na ito. Salamat po, Diyos, sa pagpapadala mo ng banal na Espiritu sa aming buhay, na patuloy na kumakatagpo sa amin, Panginoon. Patuloy na nagpapalakas sa amin, nagpapaalala ng iyong mga salita, upang sa gayon, Panginoon, ang aming mga buhay ay hindi manangan sa anumang mga bagay na nasa sanlibutan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagkakaloob ng buhay at pagtatagumpay. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagpapaunawa niyo po sa amin ng iyong salita sa araw na ito at maging karunungang taglay namin para sa aming mga buhay pang araw-araw. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya muli po ang aking nais ibahagi ay pagsusog sa aking nakaraan na isinare na po. Ito nga po ay tungkol sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya ang aking pong title is Share God's Love. Yun po, no? Napakalaga po na bilang mga mananampalataya ay maunawaan po natin na ito po yung isang mahalagang nais ng Diyos na natutupad natin na po sa kanyang ipinag-uutos, sa kanyang ipinagagawa sa atin bilang mga mananampalataya. Dahil sabi nga po, kung papansin po natin, maging ang ating Panginoong Hesukristo ay ganito nga daw po ang kanyang ginawa nung siya ay nagtungo dito sa lupa. Natatagpuan po natin sa Luke chapter 19, verse 10. Sabi po dito, "For the Son of Man has come to seek and save that which was lost." Sa ating wika, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Nung nagpunta dito ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po niya hinanap, no, yung karangyaan, yung kasikatan o anumang mga bagay na nag-aangat sa posisyon ng isang tao sa buhay. Makikita po natin nung nagpunta po dito ang ating Panginoong Hesukristo, ang hinahanap niya ay yung mga makasalanan at nararanasan yung mga epekto nito sa kanilang mga buhay. Alam niyo po talaga, ang kasalanan talaga ay merong hindi magandang idinudulot sa buhay ng tao. Kaya ang Panginoong Hesus nung nagpunta siya dito, hinanap niya tayo. Kaya mga kapatid, o kung ikaw man ay bagong nakikinig pa lang dito sa ating pong programa or ito yung iyong unang pagkakataon, nais ko pong ipahalam sa inyo na mahal kayo ng Diyos. At ako'y naniniwala katulad ko, kayo rin po ay hinahinanap ng ating Panginoon upang maranasan ang kanyang pangako, no? Ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya salamat sa iyong pakikinig ngayong araw na ito, kaibigan. At hayaan mo nga na matanggap mo rin yung kalakip na blessing ng aral na ito na nais ng Diyos na pakinggan natin. So, sa Matthew chapter 22 verse 37, kung mahal nga daw po natin ng Diyos, susundin natin siya. At ganyan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nung siya'y nandito, ito po'y kanyang tinuran din, na ang Ama ay patuloy na gumagawa. Ganon din ang anak ng tao. Kaya tayo rin po bilang mga mananampalataya, tayo po'y talagang may gagawin, upang ma-share naman natin ang mga pagpapala sa ating buhay sa iba. Diyan niya tayo tinawag, kagaya po ni Abraham. Okay? Alam niyo po, kung pag-aaralan po natin, kung ang pag-ibig daw po ay handang magbigay. At kung tayo daw po ay magbibigay, ang pinakamahalagang maibibigay daw natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na may pakilala natin siya sa mga tao. Okay? Dahil alam niyo po, kapag mahal po natin ang Diyos,
talagang sabi nga ng Panginoong Hesus, bumubukal na lang daw no? Bumubukal na lang sa ating puso yung pagsunod at patuloy na ibahagi ang pag-ibig ng ating Panginoon. Yan po yung sinabi niya sa John chapter 14 verse 15. Kaya nga po, tayo mga mananampalataya, kumbaga sa ating katawan na may ugat, ganun din po ang Kristyanismo. Yung evangelism, ito po yung pinaka ugat ng katawan ni Kristo. At kahit saan mo daw putulin ito, ang lalabas dito ay pagbabahagi. Gusto ng Diyos mag-share, dadaloy pa rin, magpapatuloy na ang pag-ibig ng Diyos ay marating ang sangkatauhan. Lahat ay makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, hindi daw talaga tayo dapat panghinaan ng loob. Kasi minsan kaya ayaw po daw nating mag-share ng kabutihan ng Diyos. Minsan yung guilt kasi nandoon. Parang kasi makasalanan ako, hindi ako dapat dyan. Opo, tandaan po natin na ang Diyos ay nagpapatawa dahil gusto nga niya tayong maging channel of blessing. Nais niya pong maging daluyan tayo ng mabubuting bagay para sa iba. Okay? So, kailangan po tanggapin natin isang bagay na maging motivasyon para sa atin or motivation. Okay? So, ito po yung pag-ibig ng Diyos. Kapag tayo gumagawa, kasama po natin ang pag-ibig ng Diyos. Talaga pong tayo po ay susunod ng walang pumipigil sa ating kalooban. Talagang nagfo-flow po tayo sa nais ng Panginoon na ang kanyang pag-ibig sa bawat isa ay sa bawat isa atin ay maranasan po natin. Okay? So, kaya kung mahal daw po natin ang Panginoon, kaya nga po, kung mahal po natin ang ating Panginoon, i-express naman din daw natin ito sa pamamagitan ng pagmamahal din natin sa ating kapwa. Okay? So, ang mga true believers daw, sabi nga po, is characterized by sacrificial love. Tayo po ay tinawag ng Panginoon talaga na minsan may mga bagay na iisang tabi ka para lang maabot mo ang isang tao, lalo na't ito'y ibinubulong sa iyo ng Panginoon. Puntahan mo si ganito, ipag-pray mo siya, at gagamitin kita para sa taong yon para maramdaman niya ang pag-ibig ng isang Diyos na nagmamahal na katulad ko. Okay? So sabi nga po sa 1 John chapter 3 verse 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Kaya kung mahal po natin ng Panginoon, dapat po ipakita natin ito sa gawa. At dahil dito, bubukas na po ang bintana ng kalangitan upang ibuhos niya talaga yung blessing. Dahil yan po yung nais niya. I-share natin ang pag-ibig ng Diyos at siya naman ang magpapadala ng mga kasagutan sa panalangin at ang patuloy na pag-inam ng buhay ng bawat mananampalataya. Kaya purihin ng Diyos. Alam niyo po kasi pag sinusunod natin ang ating Panginoon, nag-glorify natin ang ating Ama, ang ating Amang nasa langit, ang ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo po, bilang mananampalataya, ito po yung naranasan ko, na kapag ikaw ay nakakapagdala ng kalwalatian sa Diyos, nagagawa mo yung mabuti, nakalulugod sa kanyang paningin. Sabi nga po niya sa Hebrews 11 verse 6, that He is the rewarder of those who diligently seek Him. Okay? Kaya nga po, kung mahal natin ang Diyos, pakikinggan natin ang kanyang iniutos, humayo tayo sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, gawin daw nating alagad niya ang lahat ng bansa. Okay? So, kaya nga po, yung pag-ibig ng Diyos talaga, at alam kong lahat gusto niyang iparana sa atin yan. Kaya kung ito po'y magiging kasangkapan natin or motivation natin, marami po tayong maaabot. Hindi po talaga tayo titigil dahil maraming tao ang i-bless ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng buhay ng bawat isa sa atin. Isang talata na lang po yung aking babasahin. Dito po tayo magtatapos at mananalangin sa unang 1 chapter 3 verse 22. 1 John chapter 3 verse 22. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Purihin ng Panginoon. Napakaganda pong nito,
salita na gusto ng Diyos, ng ating Ama na mag-encourage sa atin. Kailangan pala nandoon yung pagsunod at paggawa. At ano pong gagawin? Ibahagi natin si Kristo sa lahat ng mga taong nais niyang maabot natin. So, kaya sa hapong ito, kung kayo po ay kaisa ng ating Panginoon, no, para ma-win ang sangkatauhan, no, para sa isang tamang relasyon sa Diyos, tayo po'y manalangin sa Kanya. Sabihin po natin yung panalangin ito. Dakilang Diyos, sa araw na ito, naunawaan ko na kailangan kita sa aking buhay. At sa araw na ito, Panginoon, marami pong salamat na ako ay binilang mo sa iniligtas mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po ako'y naniniwala, Panginoon, na ang aking pangalan ay isinulat mo sa aklat ng buhay. At sa araw na ito din, Panginoon, ako'y naniniwala na ang pagpapala mo ay bubukal sa buhay ko at sa aking sambahayan. Maraming salamat sa kabutihan mo at katapatan, Panginoon, at patuloy na mananangan ako, Panginoon, sa pangako mo. Kailanman, hindi mo ako iiwan at pababayaan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung nanalangin po kayo ng ganitong panalangin, ako'y naniniwala sa araw na ito, may ginawang malaking bagay at tagumpay ang Diyos sa inyong buhay. Kaya marami pong salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod pong muli. God bless po and Shalom!